Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Arto, taon 1990, probinsya ng Cebu. Nang mga panong ito, kasalukuyang naninirahan sa tahanan ng kanyang lolo Nelson itong si Arto. Mag-isa na lang ang matanda, walang katuwang sa mga gawain, lalo pat nagmamay-ari sila ng malaking babuyan at iba pang mga alagang hayop kagaya ng kambing at baka. Nakapagtapos ng sekundarya ang binata, kaso nga lang hindi na ito nagpatuloy sa pag-aaral ng kolehiyo dahil sa kakapusan ng pera. Sinubukan nitong maghanap ng trabaho sa syudad, ngunit hindi pinalad dahil sa kakulangan ng karanasan. Hanggang sa minsang napunta sa tahanan ng kanyang lolo Nelson. Saktong naghahanap ito ng makakatuwang sa kanilang negosyo, kaya sa halip na kumuha ng ibang tao, nagpresenta si Arto. Lingid sa kalaman ng binata na ang tagpong iyon ang magiging daan ng malaking pagbabago sa kanyang buhay at paniniwala. Pangkaraniwang binata lang si Arto, yung tipong may nalalaman sa mga bagay-bagay, ngunit hindi basta naniniwala sa mga sabi-sabi o pamahiin. Maliban na lang kung siya mismo ang nakaranas o makakasaksi. Kaso nga lang nagsimulang magbago ang lahat ng araw na dumating siya sa tahanan ng kanyang lolo Nelson. Mahigit 2 oras ang biyahe mula sa bayan papunta sa lugar ni Mang Nelson. Pagkarating doon, nagulat ang binata dahil ang buong akala nito, maliit na babuyan lang ang kanyang aasikasuhin. Mukhang gulat na gulat ka po ah. Hindi ba nasabi sa'yo ng tatay mo na malawak ang lupa natin dito at marami tayong alagang hayop? Naikwento naman ho, kaso hindi ko lang alam na daan-daan pala yung bilang ng aalagaan ko. Tugon ni Arto kay Lolo Nelson. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman ikaw ang aktwal na mag-aalaga sa kanila. Ikaw ang mamamahala sa lugar na ito. Pero bilang pagsasanay, kailangan mong matutunan ang lahat ng trabaho. Siyempre naman po, yun naman po talaga ang pinunta ko dito para matulungan kayo. Kaysa naman nagpapasweldo ka ng tao, ako po, kahit hindi niyo bayaran Aba talaga? Ay sige, tignan natin ha. Depende sa magiging trabaho mo ang magiging desisyon ko. Kahit apo kita, pantay ang pagtrato ko sa mga tauhan. Sige na, ilapag mo na muna sa kwarto ang mga yan. Kanina mo papasan ang mga gamit mo. Dali-daling inilagay ng binata ang mga gamit sa silid at nang lumabas ito, inaya siya ng matanda na mag-ikot sa buong paligid. Ipinakita sa kanya ni Mang Nelson ang lahat ng mga alagang hayop at kung paano nito pinapatakbo ang buong lugar. Napansin ni Arto na iilan lang ang tauhan, ngunit napakalinis ng paligid. Organisado ang lahat ng mga gamit. Lo, ilan ba talaga ang tauhan mo dito? Parang wala akong ibang nakikita maliban sa 3 yun Ang totoo, 3 lang talaga sila dito, pang-4 ka. Mabilis nilang nagagawa mga trabaho. Kabisado nila ang lahat dito at araw-araw, yan kasi ang ginagawa. Halika, may papakita ko sa'yo. Naglakad ang dalawa papunta sa kabilang bahagi ng babuyan. Napansin ni Arto ang malaking tumpok ng lupa. May mga platong walang laman at ilang peraso ng maliit na baso. Lo, sino pong nag-iwan ng mga plato dyan sa gilid? Ayan ba? Ayan mo, ililigpit ko na lang mamaya. Kung gusto nyo po, ako nang gagawa. Akmang dadamputin na sana ni Arto ang mga plato, kaso nga lang inawat ito ng matanda.
Hindi na. Ayaw na mga kaibigan kong may lumalapit na ibang tao sa kanilang tahanan. Ako ang gagawa niyan, halika. Ipapakilala kita sa magiging kasama mo. Nagulat si Arto sa naging reaksyon ng matanda. Nagtaka kung sino ang tinutukoy nitong kaibigan. Gayunpaman, hindi na ito nag-abala pang magtanong sa takot na baka magalit si Mang Nelson. Maya-maya pa, narating nila ang lugar kung saan nagpapahinga ang tatlong manggagawa ng matanda. Isa-isa itong pinakilala. Siloy, eto ang aking apo. Arto, sila ang makakasama mo dito. Si Siloy, Belen at ang binatang yon, si Obet. Maligayang pagdating sa aming munting bukid. Huwag ka mag-alala. Ituturo namin sa iyo mga gagawin. Sigurado naman ilang araw lang ay makakabisado mo na ito. Dahil paulit-ulit lang naman ang gagawin natin. Abay, oo nga naman. Sa umaga, lilinisin ang kulungan ng mga baboy. Tapos papaliguan mo sila at papakainin. Pagkatapos kumain, lilinisin mo ang mga pasungan at tatanggalin ang mga dumi. Yan lang naman ang gawain dito. Eh sa mga kambing at baka, si Obit ang bahalang magturo sa iyo. Madali lang naman ang gawain sa kambingan at bakan. Sa umaga, bubuksan mo lang ang kulungan nila at hahayaang gumala sa paligid. Tapos lilinisan ang kanilang kulungan at saka lalagyan ng malinis na tubig ang mga pasungan. Titignan mo din ang mga lalagyan ng asin kung may laman pa. Mahilig sa asin ang mga baka at kambing. Ayun ba? Simple lang pala yung trabaho dito eh. Wala pong problema sa akin. Kayang-kaya ko po yan. Kung ganon, magsisimula ka na mamayang hapon. Halika na, bibigyan kita ng mga sosotin mo. Matapos ipakilala ang binata, muli silang bumalik sa tahanan ng matanda. Doon ibinigay ni Mang Nelson ang damit at botang gagamitin ng binata. Nagpahinga sandali. Muling bumalik sa babuyan at sinimula ng trabaho. Pinag-aralang mabuti ni Arto ang lahat ng gawain dahil ayaw niyang may masabi ang mga kasama. Ilang araw ang lumipas. Nagawa niya itong kabisaduhin at kahit hindi tinitignan, nagagawa niya ng maayos ang mga nakatokang gawain. Napakabilis mo palang matuto. Magaling. Eh, kumusta naman ang unang linggo mo dito? Maayos naman po, Lolo. Masaya nga po eh. Lalo na kapag nagpapasok kami ng mga kambing sa syudad. Hindi ko nagagawa ang ganito eh. Halos hindi nga ako nakakalabas ng tahanan. Kaya ayaw kong mamuhay sa syudad eh. Dahil hindi ako sanay na nakakulong lang sa bahay. Alam mo, ibang-iba ka sa ugali ng tatay mo, pati sa mga kapatid niya. Wala silang hilig sa ganitong uri ng gawain na kung tutusin, mabubuhay na sila ng maayos dito sa bukid. Mas gusto pa rin nilang mangamuhan. Yan nga din po ang tanong ko kay tatay, Lolo. Malawak naman ang lupa niyo dito. Bakit hindi na lang yun yung pagtuunan niya ng pansin? Kahit papano naman, nauunawaan ko pa rin ang tatay mo. May sarili siyang iniisip at landas na gustong tahakin. Ayokong ipilit sa mga anak ko ang buhay na ayaw nila. Oo nga po, mahirap yung ganun. Basta ako, gustong gusto ko yung ganitong uri ng buhay. Simple, tahimik, malayo sa impluensya ng syudad. Tama ka po. Mana ka nga sa akin. Ano? Handa ka na bang pamahalaan ang lugar na ito? Nako, hindi pa siguro ngayon, Lolo. Marami pa akong dapat matutunan. Mahusay. Sige, ikaw ang bahala. Total ikaw naman ang nakakakilala sa sarili mo. Huwag kang mahihiyang magtanong kina Siloy at Belen. Opo, Lolo. Halina po kayo, mukhang didilim no. Baka bumagsak yung malakas na ulan. Aba oo nga, sige na. Mauna ka na sa bahay. Ayusin ko lang ang tahanan ng mga kaibigan ko. Baka abutin ng baha.
Bagaman ilang beses nang nabanggit ni Mang Nelson ang tungkol sa mga kaibigan, hindi na nag-abala pa si Arto na magtanong. Dali-dali itong umuwi upang hindi mabasa. Saktong pagdating sa tahanan, bumuhos ang malakas na ulan. Nag-alala si Arto sa matanda, kaya nagpa siya ito na sunduin gamit ang payong. Marahang naglakad ang binata pabalik sa babuyan. Nakita nito si Mang Nelson na may hawak na pala at tila gumawa ng kanal sa paligid ng malaking umbok ng lupa. Lumapit si Arto, ngunit dahil sa malakas na tunog ng ulan, hindi ito napansin ng matanda. Narinig ng binata na may kung sino itong kinakausap. Naku Apong, pasensya ka na. Hindi ko naagapan yung pagbaha. Pinasok ba ng tubig ang bahay mo? Wika nito. Wala namang narinig si Arto, ngunit tuloy lang ang pakikipag-usap ng matanda. Mabuti naman kung ganon, hayaan mo. Magdadala ko mamaya ng mga tela na pwede niyong gawing sapin. Sige, uwi na ako. Hindi naman siguro aabot sa pinto ng bahay mo ang tubig, ano? Mabilis na nagtago si Arto sa likod ng sirang pader upang hindi makita ng matanda. Dumaan lang ito sa kanya. Tuloy-tuloy na umuwi ng bahay upang hindi mahalata. Inantay niya itong makalayo sa lugar bago tawagin. Lolo, nandito na po ako. Saan po ba kayo nagpunta? Eto, may dala po akong payong. Ay, nandiyan ka pala. Hindi na kailangan, basa na ako eh. Eto, dalhin mo na lang sa likod ng bahay ang pala. Magbabanlaw lang ako sa balon. Sige po. Kayo pong bahala. Nakahinga ng maluwag ang binata dahil hindi nalaman ni Mang Nelson na narinig siya ng apo habang nakikipag-usap sa kung sinong hindi nakikita. Nang mga sumunod na araw ay patuloy na inoobserba ng binata si Mang Nelson. Araw-araw itong nagdadala ng pagkain sa umbok ng lupa. Ang pinagtataka ni Arto, nauubos naman ang pagkaing inilalagay sa plato. Nung una, inisip ng binata na baka kinukuha lang ito ng daga o hindi naman kaya mga maliliit na hayop na napapadaan sa lugar. Kaso nga lang isang araw, gabi na nang matapos si Arto sa paglilinis, napansin nito na tila may kung anong liwanag sa likod ng babuyan. Walang ilaw sa lugar na yun, gawa ng hindi naman sila nagagawi doon kapag gabi. Kaya kitang-kita kahit maliit na liwanag ng alitaptap. Nang mga sandaling iyon, hindi ilaw mula sa mga insekto ang nakikita ni Arto, kung hindi liwanag na tila nagmumula sa maliit na sulo. Marahang naglakad ang binata palapit sa umbok ng lupa. Nanlaki mga mata nang makita ang maliit na taong may hawak ng sulo. Halos mapasigaw sa takot si Arto, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ito makaalis sa kinakatayuan. Kalaunan, nawalan ng malay. Arto! Arto, gising nga po! Ano bang nangyayari sa'yo? Wika ng matanda habang ginigising ang apo. Maya-maya ay nagmulat si Arto. Dali-daling bumangon. Akmang tatakbo na sana, kaso hinawakan ni Mang Nelson ang kamay. Arto, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka natataranta? May maliit na tao po ko nakita sa likod ng babuyan eh. Maliit na tao? Anong sinasabi mo? Sigurado po ako sa nakita ko, Lolo. Maliit na tao tapos may hawak na sulo. May hawak na sulo? Paano magkakaroon ng ganon dito? Baka naman namamalikmata ka. Ang mabuti pa magpahinga na tayo. Alam kong pagod ka sa maghapong pagtatrabaho. Hindi, Lolo. Sigurado po ako sa nakita ko eh. Hindi ako namamalikmata. Nakita ko. Naglalakad sila papasok sa maliit na pinto.
Doon sa may umbok ng lupa. Huwag mo nang ipilit ang mga sinasabi mo. Dahil walang ganun dito. Sige na nga, umuwi ka na ng bahay. Maglinis ka ng katawan. Wala nang nagawa ang binata, kundi sundin ang sinasabi ng matanda. Halata sa boses ni Mang Nelson na nagalit ito. Ngunit hindi pa rin mawala sa isipan ng binata ang lahat ng mga nakita. Nang gabing iyon, hindi dinalaw ng antok si Arto, kaya nakaiga lang ito. Lumilipad ang isipan, hindi mapakali sa mga nangyari. Sigurado ako sa mga nakita ko Pero ano kaya yun? Hindi kaya yun yung kaibigan ni Lolo? Tanong ng binata sa sarili. Sa sobrang pag-iisip ay hindi na ito nakatulog. Hanggang sa sumikat ang araw, dali-daling bumangon ang binata upang simula ng trabaho. Habang naglilinis ng kulungan ng baboy, tinawag ito ni Obet upang magpatulong sa sako ng pagkaing ilalagay sa mga pasungan. Oy Arto, mabuti nandyan ka. Ang bigat kasi ng mga sako Baka pwede mo akong tulungan. Sige, sandali lang. Napansin ni Obet na parang wala sa sariling pag-iisip ang binata. Kaya tinanong niya ito kung ano ba ang nangyayari. Pansin ko parang wala ka sa sarili mo Ano bang nangyari? Nahihirapan ka ba sa trabaho? Hindi naman sa ganun. Madali naman ang gawain dito. Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Ayos ka lang? Mukhang hindi. Namumutla ka May sakit ka ba? Wala naman. Maayos ang pakiramdam ko kaso hindi lang nakatulog ng maayos kagabi. Hindi nakatulog ng maayos kagabi. Bakit? Siguro, iniisip mo yung mga magulang mo, no? Siguro, pero pwede ding hindi. Ewan ko kung maniniwala ka sa sasabihin ko Pero, may mga duwende hata sa lugar na to Hindi lang ikaw yung nagsabi niyan, Arto. Tanungin mo si nanay. Bakit? Nakita niya rin yung mga duwende. Pero hindi ako sigurado kung duwende nga sila. Maliit na tao tapos nakasuot ng damit na gawa sa balat ng hayop. Yon ang sabi ni nanay pero hindi ako naniniwala Totoo ang nakita ko, Obet. Hindi lang ako sigurado kung duwende nga sila. Si nanay na lang yung tanungin mo, baka sakaling alam niya yung tungkol dyan. Sila ay mas matagal na nanirahan dito. Ilang buwan pa lang ako nagtatrabaho nung dumating ka Pagkatapos ng trabaho, pinunta ni Arto ang nanay ni Obet, si Aling Belen. Arto, napadalaw ka. Tama-tama. May niluto kong kakanin. Halika. Kumain ka muna. Salamat po, Aling Belen. May itatanong po sana ako. Ano yan? Tungkol ba sa trabaho? Hindi po Ang totoo niyan, hindi ako sigurado kung maniniwala kayo Sabihin mo kung ano yan. May problema ka ba? Naniniwala po ba kayo sa mga duwende? Napangiti ang matanda. Naupo sa tabi ni Arto. Kung ganon, nakita mo din sila. Totoo pong nakita niyo yung mga duwende? Oo, Arto. Doon sila nakatira sa likod ng babuyan. Nandito na kami. Bago pa ibatayo ang babuyang ito. Kaya alam ko ang tungkol sa kanila. Lagi akong sinasabihan ni Obet at ang manong si Loima na mag-ingat sa tuwing pupunta sa likod ng babuyan dahil baka masyagi nila ang mga nilalang na nakatira doon. Pero hindi ako nakinig sa asawa ko. Kaya yun, kinabukasan na mag-aangka ng binti ko. Nagulat ang dalawa. Biglang nagsalita si Mang Siloy. Siloy, nandiyan ka pala. Kanina pa. Hinaan mo nga yung bunganga mo. Nandyan sa paligid si Amo, mamaya marinig ka. Magalit na naman sa'yo. Magalit? Bakit naman po magagalit si Lolo?
Ayaw niyang pinag-uusapan ng tungkol sa mga duwende. Nagagalit daw ang mga yon eh. Kung ganun, alam din pala ni Lolo yung tungkol sa kanila. Hindi lang alam. Kaibigan niya ang mga yan. May pangalan pa nga siyang binabanggit. Parang apog o apong. Apong po, minsan ko nang narinig si Lolo. May kinakausap siya eh. Pero wala akong nakikitang ibang tao. Kami din naman, Arto. Ang akala namin noon na babaliw ng matandang yon. Piruin mo, nagdadala siya ng alay sa punsyo. Pag-uusap ng tatlo. Dito na napatunayan ni Arto na hindi siya namamalikmata. Alam niyang totoo ang mga nakita. Ngunit para hindi mapagalitan ni Mang Nelson, hindi ito nagpalata. Sa paglipas ng mga araw, wala namang nangyaring kakaiba. Kaso nga lang biglang nagkasakit si Ka Nelson. Dinala sa ospital. Naiwan si Arto upang pamahalaan ang lugar. Sumabay pa ang pagtama ng nakakahawang sakit ng mga baboy. Ang ilan sa mga biik, nakakasilang pa lang ay namatay. Hindi kinaya ng katawan ang karamdamang tumama. Hindi alam ni Arto ang gagawin ng mga oras na yon. Maging sinamang si Loy ay nawawala na ng pag-asa. Sa ganitong kalagayan, mauubos ang ating mga alaga, Arto. Pasensya na. Wala akong masyadong alam pagdating sa mga baboy. Huwag kayong mag-alala. Dahil inutusan ko na si Obed, na ipatawag ang veterinaryo ni Ama. Maya-maya lang nandito na yan. Pinuntahan nila Mang Siloy ang mga baboy. Inihiwalay ang mga malulusog sa may sakit. Ilang sandali pa dumating si Obed kasama ang veterinaryo. Nandito na po. Ay pasensya na, medyo marami siyang ginagawa eh. Ayos lang, Obed. Sige na. Ako nang bahalang sumama sa kanya. Tapusin niyo na Arto magagawin sa bakan. Sige po, alika na Arto. Si tatay na ang bahala sa mga baboy. Kumusta ang kalagayan ni Amo? Sa ngayon maayos naman siya. Pero ang sabi ng doktor, kailangan magpahinga eh. Kung hindi pwedeng bumalik yung sakit niya. Ganun ba? Matanda na rin kasi si Amo eh. Mabuti na nga lang may isa sa mga kapamilya niya. Nagkaroon ng interes sa ganitong gawain. Habang nag-uusap, tuloy ang trabaho ng dalawa. Hindi na namalayan ng mga ito na unti-unti nang dumidilim. Pagkatapos ipasok ang lahat ng mga kambing, nagpaalam si Obed na mauunang umuwi. Naiwan si Arto para ayusin ang mga timba at sakong pinaglalagyan nila ng pagkain. Nang matapos ay naglakad ang binata papunta sa likod ng babuyan upang itapon ang mga tuyong dahon. Isinabay na rin ang naiwang damo sa ginawa nilang butas. Napalingon ang binata sa punso at sa hindi malamang dahilan ay bigla itong nagsalita. Kung nakikinig kayo at talagang kaibigan niyo si Lolo, sana naman pagalingin niyo siya. Hindi ako naniniwala sa mga kagaya niyo pero alam kong malaki ang pananalig sa inyo ni Lolo. Kaya pakiusap, tulungan niyo siya. Ay nako, ano ba itong ginagawa ko? Kinakausap ko na din pati yung punso. Makauwi na nga lang. Akmang aalis na sa lugar ang binata nang bigla itong makarinig ng maliit na boses. Nasaan si Tandang Nelson? Bakit hindi ko siya nakikita sa babuyan? Dahan-dahang lumingon ang binata sa pinanggagalingan ng boses. Laking gulat nito nang makita ang maliit na tao nakaupo sa itaas ng punso. Huwag na huwag kang sisigaw. Kung ayaw mong putulin ko ang dila mo. Oo, totoo ako. At alam ko na alam mo din ang tungkol sa akin. Ngayon sabihin mo, nasaan ang matandang yon? Nasa ospital nagpapagaling. Halos hindi maibuka ni Arto ang bibig. Sa pagkakataong iyon, alam ng binata na hindi siya nananaginip. Dalin mo ko kung nasaan ang matandang yon.
Masyado niyang pinabayaan ang sarili. Walang problema. Pero paano kung may makakita sa'yo? Nakikita ako ng mga taong pinili at gusto ko. Kaya huwag ka ng maraming tanong. Bilisan mo na. Dalhin mo ko sa kinaroroonan ng matanda. Kagad naganda si Arto para magpunta sa ospital, kasama ang duwende. Nakaupo lang ito sa balikat ni Arto. Balisa ang binata habang papasok sa ospital. Dahil nag-aalala na baka makita ng mga tao ang nilalang na nakaupo sa kanyang balikat. Huwag ka masyadong magpalata. Dinig ko mula dito ang kabog ng puso mo. Walang makakakita sa akin. Diretso lang ng lakad. Hindi na nagsalita ang binata. Ilang sandali pa ay pumasok si Arto sa silid kung nasaan si Mang Nelson. Oh, akala ko ba bukas ka pa dadalaw? Kumusta ang baboyan? Balita ko nagkakasakit ang mga alaga nating biik. Opo, simula po na magkasakit kayo, parang nanghina po yung mga alaga natin eh. Pero maayos naman na sila. May ilang namatay pero marami pong gumaling. Mabuti naman kung ganon. Nga pala, anong sadya mo? Meron po kasi akong kasama eh. Gusto makipag-usap sa'yo. Kasama? Nasaan? Wala naman ako nakikita. Nandito ako, Tandang Nelson. Ano bang ginagawa mo? Nagkasakit ka ng ganyan. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang duwendeng nakaupo sa balikat ng binata. Apong, ano ginagawa mo dito? Narinig ko ang binatang to. Kinakausap ang punso. Hiniling niya na pagalingin ko ang karamdaman mo. Eh hindi ko alam na may sakit ka. Wala ka namang nababanggit sa akin. Pasensya na kung naabala ka, Apong. Hindi ko sinabi sa'yo dahil marami ka nang naitulong sa akin. Tama ka. Marami akong naitulong. At gaya ng sinabi ko, hindi ako magsasawang gawin yon hanggat nabubuhay ka. Sobra nang naitulong mo, Apog. Hindi na ako hihiling ng kahit ano. Hindi mo naman kailangang humiling dahil handa akong tumulong kahit hindi mo sabihin. Pag-uusap ng dalawa. Naglabas ng maliit na sisidlan ang nilalang mula sa ilalim ng kanyang bulsa. Isinaboy ang laman nito sa ulo ng matanda. Ano bang ginagawa mo? Baka mamaya manghina ka na naman. Wala yan. Huwag mo kong alalahanin. Halika na, binata. Ibalik mo ko sa babuyan. Sige na, Apo. Alam kong marami kang katanungan. Bukas lalabas na ako ng ospital. Saka na lang tayo mag-usap. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Sandali lang nanatili ang dalawa dahil kailangan makabalik si Apong sa kanyang punso. Kung hindi ay tuluyan itong manghihina. Pasensya ka na. Hindi tayo maaaring magtagal sa lugar. Dahil sa tuwing gagamitin ko ang aking kapangyarihan, nanghihina ako. At maibabalik lang ang aking lakas sa oras na makabalik ako sa punso. Nauunawaan ko kung ano man ang ginawa mo para kay Lolo Nelson. Alam kong nakaapekto yun ng malaki sa'yo. Hindi na nagsalita pa ang nilalang. Salip ay natulog. Pansin ni Arto ang biglaang panghihina. Kaya pagdating sa babuyan, dali-daling tumakbo sa likod ang binata. Inilagay ito sa punso. Kusang bumalik ang lakas ng duwende. Maayos na ang pakiramdam ko. Salamat. Alam kong marami kang gustong malaman. Kaya maaari mo nang itanong sa akin. Siguro hindi na. Sapat na sa akin ang ginawa mong tulong kay Lolo Nelson. Maraming salamat. Ikaw ang bahala. Si Tandang Nelson na lang ang magsasabi sa iyo. Sige na, maaari mo na akong iwan. Magpahinga ka. At bukas, maaga nating sasalubungin ang lolo mo. Kinabukasan lumabas ng ospital ang matanda.
Sinundo ito ni Mang Siloy gamit ang sasakyan. Nagpaiwan si Arto dahil marami itong gawain. Pagdating ng matanda, tila nanumbalik ang sigla ng babuyan. Nag-ingay ang mga baboy nang marinig ang boses ni Mang Nelson. Mukhang maganda ang pamamalakad mo sa babuyan habang wala ako, Apo. Hindi lang naman po ako, Lolo. Andyan po si Mang Siloy, si Aling Belen, si Obet. Maraming salamat sa inyo at nga pala, Belen. Ano bang makakain sa kusina? Nagugutom na ako eh. Tamang-tama. Nagluto ko ng masarap na sinabawang isda. Tara, para mabilis manumbalik ang lakas mo. Salamat, Belen. O siya, maghain na kayo. Doon tayo sabay-sabay nakakain sa bahay. Arto, sabahan mo ako sandali, may pupuntahan tayo. Hindi na nagdalawang salita ang matanda. Naglakad ang mga ito sa likod ng babuyan at doon kwento ni Mang Nelson ang lahat ng tungkol sa kaibigang si Apong. Si Apong ang kaibigan kong duwende bago pa simula ng negosyo. Nandito siya sa bukid. Siya ang tumulong sa akin maipatayo ito. Paanong nakatulong ang duwende sa inyo, Lolo? Binigyan po ba niya kayo ng ginto? Sabihin na nating parang gano'n na nga, Apo. Bukod pa roon, siya ang gumabay sa akin sa pag-alaga ng mga hayop. Ang mga uri ni Apong mauhusay sa pagpaparami at pag-aalaga ng mga bukirid. Hindi lang sa paghahayupan, may kakayahan din silang magpalago ng mga palay at iba pang mga halaman. Paano pong nangyari yung pagkakasakit ng mga baboy? Akala ko ba pinangangalagaan niya ang mga hayop dito? Oo, pinangangalagaan niya ang mga hayop. Kaso hindi naman lahat saklaw ng kakayahan ng mga duwende. Makapangyarihan sila, pero hindi nila hawak ang mga nangyayari sa paligid. Ano po yung ginawa niya? Bakit kayo gumaling? May kakayahang manggamot ang mga gaya ni Apong. Ngunit kapag ginamit nila yon, nababawasan ang bilang ng mga taon na ilalagi nila sa mundo. Ibig sabihin, Lolo, may kamatayan sila? Oo naman. Lahat ng nilalang na nagsimula ay may wakas. Maging ang mga nilalang na kagaya ni Apong. Kaya ikaw, Iho, sikapin mong pangalagaan ang buhay na meron ka. Gawin mo itong makabuluhan, hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga taong nasa paligid mo. Opo, Lolo. Tatandaan ko ang lahat ng sinabi niyo. Ngayon nauunawaan ko na ang lahat. Hindi na ako matatakot. Mawawala po yung pag-aalinlangan ko. Kung ganon, handa ka na bang pamahalaan ng lugar? Hindi ko po masasabing handa na ako. Pero gagawin ko lahat ng makakaya para maparisan ang mga ginawa niyo. Hindi mo kailangan pamarisan ang mga ginawa ko. Ikaw ang bubuo ng sarili mong legasiya. Gawin mo lang kung anong sa tingin mong makakabuti para sa lahat sa hindi makasariling pamamaraan. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting naunawaan ni Arto ang sinabi ng matanda. Hindi nagtagal, nagawang pangasiwaan ang buong babuyan. Sa paglipas ng mga taon ay lalong lumawak ang lupaing sakop ng taniman. Pinasok din ni Arto ang industriya ng asukal sa tulong ng kaibigang duwende. Nakapagpundar ng malawak na lupain. Hindi nagtagal nagawa itong paunlarin ng binata. Nagpasya si Arto na mag-aral ng kursong sugar technology para mas maunawaan ang kalakaran ng industriyang pinasok. Hanggang sa tuluyan silang makilala bilang isa sa may pinakamalawak na tubuhan ng probinsya. Ilang taon pa ang lumipas ay tuluyang na maalam si Ka Nelson. Si Arto na ang nagpapatakbo ng naiwan nitong mga ari-arian. At bilang pagtanaw ng utang na loob sa matanda, tumatanggap ito ng mga trabahador sa layuning makatulong sa mga pamilyang kapuspalad. Kasabay ng pagkamatay ni Mang Nelson ay ang biglang pagkawala ni Apong.
Ngunit hanggang sa kasalukuyan, naniniwala pa rin ang pamilya ni Arto na naroon siya sa kanyang punso. Naroon ang duwendeng si Apong, ang duwendeng naging katuwang ni Mang Nelson. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa maalamat na albularyo. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Marwan. Walang eksaktong taon, probinsya ng Bukidnon. Ano bang meron sa bahay na yan? Bakit palaging maraming tao? Wika ni Marwan. Ang alam ko, buddy, albularyo yung matandang nakatira dyan. At yung mga taong nakita natin, mga parokyano niyang nagpapagamot. Tugon ni Evan. Albularyo. Hanggang ngayon ba may naniniwala pa rin sa ganyan? Aba syempre naman. Bakit sa lugar niyo? Wala na bang ganyan? Sa komunidad namin walang ganyan eh. Alam mo naman, di ba? Hindi lang ako sigurado sa ibang lugar pero nagtataka ako pare. Bakit ang daming naniniwala sa kanila? Eh kung tutusin, wala namang sapat na batayan ng mga pinaggagawa nila, di ba? Sa pananaw ng mga taong iba ang paniniwala gaya ko, talagang walang basehan ang ginagawa nila. Pero sa mga taong katulad nila, meron. Marami kasing paniniwala ang mga Kristiyano na baka hindi alam ng mga kapatid na Muslim. Hindi naman sa hindi namin nauunawaan yan. Pero lika na nga, baka kung saan mapunta yung usapan natin eh. Napadaan ng mga ito sa isang tahanan ng baryo, sakop ng kanilang patrolya. Kasalukuyang kasapi ng militar ang magkaibigang si Marwan at Evan. Galing sa magkaibang paniniwala, si Marwan ay sinilang sa pamilya ng mga Muslim. Samantalang si Evan, pinanganak na Katoliko. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para maging magkaibigan ang dalawa. Halos sabay lumaki ang mga ito. Parehong nakatira sa probinsya ng Davao. Nang makapagtapos ng sekundarya, nagpa siya ang dalawa na pumasok sa serbisyo. Nung una, tutol ang ama ni Marwan sa pagiging sundalo dahil nais nitong maging imamang binata. Ngunit kalaunan, walang nagawa ang ama dahil ito ang pangarap ng kanyang panganay na anak. Samantalang si Evan, pumasok bilang seminarista at kalaunan, lumabas upang tuparin ang kagustuhan ng kanyang amang maging sundalo. Kung titignan, magkasalungat ang buhay ng dalawa. Kaso nga lang pinagtagpo sa iisang layunin. Ito ang maglingkod sa bayan. Dahil dito, tuluyang nabuksan ang isipan ng binata na naging dahilan ng lalo pang paglawak ng pag-unawa at pagbabago ng pananaw sa mundo. Minsang nagawi ang dalawa sa isang bayan upang tugunan ang paghingi ng tulong ng mga namumuno doon. Ayon sa nakatanggap ng ulat, sinalakay ng mga rebelde ang lugar. Walang magawa ang lokal na otoridad para pigilan ang mga ito. Medyo malaki ang problema sa bayang yun. May mga ulat na natanggap ang ating pamunuan na mahusay sa pakikipaglaban ng mga rebeldeng sumalakay. May ilan pang nagsasabi na hindi nila nagawang patayin ang mga ito gamit lamang ng bala at baril. Sandali lang, Sarento. Sinasabi mo ba, yung mga makakalaban natin hindi tinatabla ng bala? Ganun na nga, Marwan. Hindi ka panipaniwala pero yon ang natanggap ng ating ulat. Kaya mag-ingat kayo. Huwag magpadalos-dalos na kumprontay ng mga nakakarap nyo. Paano kung sila ang mauna? Ibang usapan na yan. Pero hanggat maaari, huwag na huwag kayong magsisimula ng komosyon. Nare-recommend ako sa gagawin nating operasyon. Huwag kayong magsusuot ng uniforme. Mabilis sila tayong makikilala. At yon ang iniiwasan ng mga superior. Teka, bakit naman po sa rento? Paano malalaman ng tao na mga militar tayo at hindi mga kaaway? Yan nga ang punto ng operasyon.
Hindi kailangan malaman ng mga tao na kasapi tayo ng militar. Isa sa mga impormasyong natanggap natin, maaaring tagaroon lang din ng mga rebelde at nakikihalubilo sa mga mamamayan. Aba, mukhang mahirap nga yan ah. Pero teka, kung hindi tayo magsusot ng uniforme, paano tayo magdadala ng mga baril? Hanggat maaari, maiksing baril lang ang gagamitin. At isa pa, magpapatrolya lang tayo at magmamasid. Sinasabi ko lang sa inyo maaaring mangyari para kahit papano maging handa kayo. Matapos ibigay ang mga panuto, kaagad nang lumakad ang grupo. Laking gulat ni Marwan dahil imbes sa isang hanay ang lalakad, 3 lang sila ng sarhento ang pupunta sa nasabing bayan. Teka, bakit 3 lang tayo? Anong gagawin ng iba nating kasama? Mauuna tayo sa bayan. Kinabukasan susunod ang iba nating kasama. Hindi maaaring malaman ng mga taga roon ang pagdating natin. Kaya mula sa kabundukan, maglalakad tayo. Tinamaan ng maglalakad? Ang layo ng pupuntahan natin ah. Alam kong malayo, Marwan. Pero ito ang utos sa atin ng mga nakakataas. At isa pa, bakit ka ba nagrereklamo? Hindi naman po sa nagrereklamo, sarhento. Ikaw ba aminin mo? Parang ayaw mo ring lumakad, no? Sa totoo lang, ayoko rin ang misyon na to. Pero wala naman tayong magagawa, hindi ba? Narito tayo para sumunod sa utos. Tama si Sargento, mabuti pa ganito na lang. Pagdating sa bayan, ililibre na lang kita ng kape. Kape. Alam mo na ang kainaan ko ah. O sige, payag na ako. Nilakad ng 3 ang halos 10 kilometrong daan papunta sa kabilang bayan. Pagdating sa lugar, wala namang nakitang kakaiba ang 3. Normal na araw lang to para sa mga mamamayan. May ilang pulis na nagpapatrolya, kaya kahit papano, panatag ang mga tao. Naganap ng lugar na mauupahan ng 3. Pumasok ang mga ito sa isang kapihan. O yan na ang kape mo, Marwan. Baka sabihin mo hindi ako tumutupad sa pangako eh. O na, sige na. Pero sarhento, mukha namang payapa dito ah. Wala naman ako nakikitang... Hindi pa man tapos ang salita, biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Nagsipagtakbuhan na din ang mga tao. Nagsara ang ilang mga tindahan, maging ang kapiyang kinaroroonan nila. Kinausap ni Sargento Magno ang may-ari ng lugar. Sinabing makakasapi sila ng militar. Napanatag naman ito kaya hinayaan silang manatili. Gaya ng sinabi ko, wag na wag kayong magsisimula ng gulo. 3 lang ang bilang natin. Siguradong walang ligtas sa oras na masukol na mga kalaban. Malinaw, Sargento, pero teka, nasan ba mga kalaban? Sumilip ang binata sa maliit na siwang. Doon ay nakita nito ang 5 kalalakihan na nakatayo sa daanan. Nakataas ang baril ng mga ito at ang ilan ay nagpapaputok para takutin ang mga tao. Malakas ang loob ng mga to ah. Palibasa may sinasandalan eh. Hindi natin may iwasan yan. Ginagawa ding negosyo ng malalaking tao ang ganitong mga gawain. Ang nangyayari, tayong mga militar ang naiipit. Ay naku, kailan ba titigil ang ganitong sistema? Wala nang tigil yan, Evan. Huwag ka nang umasa. Dahil habang may mga politikong kurap, patuloy na maghahari-harian ng mga ganitong uri ng tao. Pag-uusap ng dalawa. Kaso nga lang natigil ito nang bigla silang awatin ni Marwan. Sargento, tignan mo, may matandang naglalakad. Baka pagdiskitan ng mga rebelde. Anong gagawin natin? Wala, Marwan. Wala tayong gagawin. Ang utos sa atin ay magmatsyag lang. Yun lang ang susundin natin. Pero paano kung patayin nila yan? Teka, hindi ba yan yung matandang manggagamot doon sa baryo nung nakaraang araw? Oo nga no. Si
Tandang Tobias. Naku naman, bakit nandito matandang yan? Walang magawa ang tatlo dahil sa utos ng nakakataas. Nanatili ang mga ito sa loob ng kapihan. Inobserbahan ang susunod na mangyayari. Patuloy na naglakad ang matanda. Nang lapitan ito ng isa sa mga rebelde at paintuin. Tumigil ang matanda. Inilapag ang dalang sako. Tanda, anong ginagawa mo? Hindi ka ba natatakot sa amin? Parang ikaw lang yata ang hindi nagtago Matanda na ako eh. Ano pa ba ang dapat kong katakutan? Kamatayan. Sa ayaw at sa gusto ko, darating yon. Aba, tama ka nga naman. Pero mukhang mapapaaga ang sayo, tanda. Paano ka naman nakakasiguro? Bakit? Ikaw ba ang may hawak ng buhay ko? Talagang matapang ka, no? Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon mo ngayon? Para magtanong ka sa akin ng ganyan? Wala naman akong maling nakikita. Bakit? Ano bang dapat kong makita? Sige nga, ikaw ang magsabi sa akin. Pag-uusap ng mga ito. Pansin ni Marwan na tila walang takot na hinarap ng matanda ang mga armadong kalalakian. Nagulat ito sa mga sumunod na nangyari. Binunot ng rebelde ang dalang baril. Itinutok sa ulo ng matanda. Kung pakalating ko kaya yung utak mo sa daan? Bakit hindi mo subukan? Ang tanong, pumuputok ba yung hawak mo? Talagang hinahamon mo ko, matanda ka, ha? Pues, pasensyaan tayo. Dahil mahilig akong pumatol kahit sa mga kagaya mo. Biglang kinalabit ng rebelde ang baril. Nanlaki mga mata ni Marwan dahil nakita nitong bumagsak ang matanda. Kaso nga lang ang nakakapagtaka, walang dugong kumalat sa lupa. Sinipa pa ito ng rebelde upang siguraduhin na wala ng buhay. Kaso nga lang laking pagtataka ng mga ito dahil hindi na tao ang nakahandusay sa lupa kung hindi puno ng saging. Anak nang, saan nagpunta yun? Ano nangyari? Biglang nataranta ang lahat maging sina Marwan. Kahit nakatitig ito sa kaganapan, hindi niya nakita kung paanong naging puno ng saging ang matanda. Anak ng sinabawang kamote. Paano nangyari yun? Sinasabi ko na nga ba eh. May kakaiba sa matandang Tobias na yan eh. Kakaiba? Anong ibig mong sabihin? Hindi siya tao? Hindi sa ganun. May kwentong kumakalat tungkol sa kanya na meron siyang kakaibang kapangyarihan. Kapangyarihan? Meron bang ganun? At kung meron man, saan man gagaling? May taglay na agimat ang taong yan. Ginagamit niya sa panggagamot. Pero minsan ginagamit niya rin ito sa mga ganitong sitwasyon. Sabi ng mga tao, galing daw sa mga engkanto ang kakayahan niya. Nakipagkasundo daw dati sa mga yun para magkaroon ng kakayahang manggamot. At hindi lang yun yung binigay sa kanya. Nagkaroon din siya ng kakayahan na takasan ng kamatayan. Sus, kalokohan naman yung mga sinasabi nyo. Kung kalokohan ang sinasabi namin, bakit hindi mo panoorin kung ano mangyayari? Muling ibinaling ng binata ang tingin sa labas. Patuloy pa ring naghanap ang mga rebelde. Hanapin niyo yung matandang yun, ha? Paano siya nawala? Wika ng rebelde. Laking gulat ni Marwan nang bigla itong magsalita. Sino ba kasing hinahanap nyo? Kanina pa ako dito nakaupo Napalingon ang mga rebelde. Walang pagdadalawang isip na pinagbabaril ang matanda. Kaso nga lang nang humupa ang putukan, wala na ito sa kinauupuan. Peste ka, matanda ka. Bakit hindi ka magpakita nang mapulbos kita ng pinong-pino? Habang patuloy na iniikot ang tingin, biglang sumigaw ang isa sa mga kasama at nang lingunin niya ito, nakitang namimilipit sa sakit. Ano nangyayari sa'yo? Tumayo ka dyan!
Sunod-sunod na nagbagsakan ang mga kasama hanggang sa mag-isa na lang itong nakatayo. Mukhang wala ka nang magagawa Kung ako sa'yo, susuko na ako. Bibigyan kita ng pagkakataong isalba ang buhay mo. Hindi nag-atubili ang rebelde. Dali-dali itong umalis sa lugar. Iniwan ang mga kasama na wala ng buhay. Kinuha ni Marwan ang pagkakataon para lumabas sa pinagtataguan. Saktong palis na ang matanda, kaya dali-dali niya itong hinabol. Sa kasamaang palad ay napagkamalang kalaban at sa hindi malamang dahilan, biglang nanigas ang katawan ng binata. Isa ka din ba sa kanila? Pinatakas ko na ang pinuno nyo. Ano pang ginagawa mo dito? Sandali lang po. Hindi po ako isa sa kanila. Militar po ako. Militar? Bakit hindi ka nakasuot ng uniforme? Magsabi ka ng totoo kung gusto mo pang mabuhay. Unti-unting sumikip ang dibdib ni Marwan dahil sa tigalpong ibinato ng matanda. Mabuti na lang dumating si Evan at Sargento Magno. Tandang Tobias, totoo po ang sinasabi niya, hindi siya kaaway. Magkasama po kami sa serbisyo. Maghulos dili po kayo, Tatang. Kung ano man po ang ginawa niyo sa kasama namin, pakiusap po tanggalin niyo. Ay, ganun ba? Kasama nyo pala to. Ay, pasensya na, Magno. Kanina pa ba kayo dyan? Opo, Tatang, pasensya na po kung umabot sa ganito ha. Maigpit po ang utos sa amin eh. Huwag magpapakilala sa mga rebelde. Ay, nauunawaan ko. Ay, pasensya ka na, nagulat lang ako eh. Kinalas ang tigalpong binitawan. Tuluyang bumagsak si Marwan. Naubo habang hinahabol ang hininga. Anong ginawa niyo? Bakit bigla po ako naparalisa? Hindi na sekreto yon kapag sinabi ko. Ang mabuti pa sumama kayo sa akin. Delikado sa lugar na to. Siguradong babalik ang mga rebelde, lalo pat napatay ko ang ilan sa kanila. Dali-daling umalis ang grupo sa lugar sa takot na matunugan ng mga rebelde. Minabuti nila Marwan na sundin ang sinabi ni Tandang Tobias. Dinala sila ng matanda sa isang maliit na kubo. Dito ako namamalagi sa tuwing pupunta sa bayang ito. Walang nakakaalam ng lugar maliban sa akin, kaya ligtas kayo dito. Maraming salamat, Tatang Tobias. Pero bakit kayo nandito? May pinunta na kong pasyente at saktong pag-uwi ko, nadaanan ko yung mga rebelde. Totoo pala ang sinasabi ng mga tao. Nagkalat na nga sila sa bayang ito. Kaya nga din po kami nandito para kumprontahin ang natanggap naming ulat. Kailangan naming itawag sa kampo ang nangyari nang sa ganun makapagpadala sila ng karagdagang puwersa. Sa palagay ko hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Bakit naman po? Delikado mga taong yun. Siguradong may kasunod pang pagsalakayan. Magtiwala ka sa akin. Hindi na kailangan ng malaking kaguluhan para mapigilan ang pananalanta nila. Hanggat maaari, wala sanang makakalam. Lalo na sa panig ng mga opisyal nyo. Ano pong dahilan? Bakit niyo po sinasabi ang bagay na yan? Alam nating lahat kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Kaya matatapang ang mga yan eh. Dahil may mataas na opisyal na pumupondo sa lahat ng ginagawa nila. Mula sa pamahalaan? Hindi lang mula sa pamahalaan, kundi maging malalaking negosyante mula sa ibang bansa. Nakikinabang sila sa ganitong gawain, kaya naman pilit nilang pinagtatakpan ng mga nangyayari. At sa oras na makarating ito sa mga opisyal nyo, paniguradong malalaman din ito ng mga rebelde. Masasayang lang ang pagod nyo. Kung ganun, ano pong pwedeng gawin? Teka, sandali lang. Bakit kayo hihingi ng payo sa isang matanda? Hindi lang basta matanda si Tandang Tobias Marwan. Dati siyang opisyal ng militar. At hanggang ngayon,
Nire-respeto ng ilan sa mga opisyal natin ang kanyang opinyon. Napapagtanto ko, mukhang ikaw lang ang hindi nakakakilala sa akin. Taga saan ka ba? Taga dito lang din si Marwan. Kaso ngayon ka lang yan nakita at nakilala ng lubos. Ganun ba? Huwag kang mag-alala dahil hindi pa naman pumapalya mga plano ko. Gaya ng sinabi ko sa inyo, hindi kailangan ng malaking puwersa para lipunin ang mga salot na yan. Kayong tatlo lang sapat na eh. Pagpapakamatay po yung gusto niyong mangyari, Tatang. Pasensya na, pero mukhang wala akong tiwala sa gusto niyong mangyari. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman hinihingi yung opinion mo eh. Magno, anong masasabi mo? Kung ano po ang sa tingin niyong makakabuti, Tandang Tobias, yan po ang gagawin natin. O siya, maiwan ko na muna kayo dito. May asikasuhin lang ako. Matapos ang pag-uusap, umalis ang matanda. Hindi pa rin makapaniwala si Marwan sa mga nangyayari. Bagaman taliwas sa nakaugalian ang ginagawa ni Sargento Magno, wala itong magagawa kung hindi sumunod. Minabuti ng grupo na doon na magpalipas ng gabi dahil wala silang matutuluyan. Delikado ang daan pabalik sa kampo. Alam nila na babalik ang pangkat ng mga rebelde dahil sa kaganapan. Kinabukasan, maagang nagising ang tatlo. Muling bumalik sa bayan upang ipagpatuloy ang trabaho. Gaya ng inaasahan, bumalik ang mga rebelde. Bagaman hindi na itawag ni Sargento Magno ang mga naganap. Alam nito, nagmamatsyag sa paligid ang kanilang mga kasama. Maaaring nasa paligid na ang tropa natin. Pwedeng masira yung plano natin yan eh. Inaasahan ko nang mangyayari to. Pero hindi kikilos ang tropa hanggat wala akong binibigay na udyat. Magtiwala ka lang, Marwan. Alam ni Tandang Tobias ang gagawin. Huwag mong sabihin na sa kabila ng mga nakita mo, wala ka pa ring bilib sa matandang yun. Hindi naman sa ganun, Evan. Nag-aalala ko eh. Batay sa nakikita ko ngayon, napakarami ng rebelde sa paligid. Sa palagay mo ba, kakayanin natin ang ganitong laban? 3 lang tayo, maiksi pa yung dala. Masyado ka nag-aalala, kaibigan. Kagaya ng sinabi ni Sargento, magtiwala ka lang. Alisto kayo. Nandito na si Tandang Tobias. Siguradong siyang hinahanap ng mga rebelde. Nang mga sandaling iyon, nakatago sila Marwan sa likod ng isang kubo. Pinagmamasdan ang mga mangyayari. Kabado si Marwan. Ito ang unang beses niyang lalaban nang walang dala na mahabang baril. Ramdam ni Evan ang takot sa kaibigan, kaya habang nagmamatsyag kinausap niya ito upang lumihis ang atensyon. Kaso nga lang kahit anong gawin ni Evan, walang epekto sa kaibigan. Nakatuon ang atensyon sa nangyayari sa labas. Maya-maya pa, nakita ng mga rebelde ang matanda. Wala nang ibang tao sa lugar. Nagsipulasa na ang mga ito nang makitang paparating ang mga rebelde. Aba, mukhang hindi na kayo nadala. Pues pasensya na lang tayo. Binalaan ko na kayo noon eh, na huwag manggugulo sa bayang ito. Ikaw na naman, tanda. Kailan ka ba titigil sa pangingialam mo? Hanggang dito ba naman? Hanggat may nakikita akong naagrabyado, hindi ako titigil sa pagpigil sa inyo. Kung ganon, mukhang dito na matutuldo ka ng pangingialam mo. Wika ng lalaki. Nagsipaglapitan ang mga kasama. Walang pagdadalawang isip na tinutukan ng baril ang matanda. Brando, alam mo kung anong kasunod nito? Sigurado ko bang ito ang gusto mong mangyari? Oo, ito ang gusto kong mangyari. At sisiguraduhin ko, ito na ang huli mong pangingialam. Mga kasama, tapusin na matandang yan. Wika ng lalaki na nagngangalang Brando. Nakahanda na din sina Sargento Magno. Nag-aantay sa susunod na mangyayari.
Ngunit ilang minuto ang nakalipas. Wala ni isa sa mga rebelde ang nagpaputok. Anong nangyayari? Bakit walang nagpapaputok? Manood kang mabuti, Marwan, para makita mo ang dahilan kung bakit ginagalang ng marami ang matandang yan. Muling ibinaling ni Marwan ang tingin sa labas. Nakitang isa-isang lumuluhod ang mga kalaban, maliban sa taong tinatawag nilang Brando. Anong problema? Bakit hindi kayo magpaputok? Ano pang inaantay nyo? Pasabugin niyo ang ulo ng matandang yan. Ngunit sa halip na sundin ng utos, binitawan ng mga rebelde ang kanilang baril. Sinapo ang mga liig na tila may kung anong nakapulupot. Maraming buhay ang masasayang sa ginagawa mo, Brando. Pwede nyo namang talikuran ng ganitong gawain, pero bakit ito ang pinili nyong buhay? Masyado kang pakialamero. Kung hindi kaya na makasama kong patayin ka, pwes ako gagawa. Itinutok nito ang baril sa ulo ng matanda. Kinalabit ang gatilyo, kaso nga lang walang nangyari. Napailing na lang si Tandang Tobias. Hinawi ang baril ng rebelde. Matapos ay nanginig ang katawan ni Brando. Lumabas ang dugo sa bunganga. Kitang-kita ni Marwan kung paanong nagbagsakan ng mga kalaban, maging ang pinuno nila. Anong klaseng tao si Tandang Tobias? Bakit may ganyan siyang kakayahan? Napangiti na lang si Evan at Sargento Magno dahil alam nila na hindi pa rin makapaniwala si Marwan. Ilang minuto pa ang nakalipas. Tuluyang nalipol ang mga rebeldeng naroon at ang ilan sa mga kasama nilang nagtatago, nagsipagpulasan dahil sa takot sa matanda. Kaso nga lang hinarang ang mga ito ng tropa na nasa ilalim ng pamumuno ni Sargento Magno. Nagawa nilang mahuli ang lahat ng kasapi at sa pagkakataong iyon, alam nila, hindi na muling mababalot sa takot ang lugar. Walang nakaalam ng totoong nangyari. Pinalabas si Sargento Magno na nalason ang mga rebelde, kaya namatay ang mga ito. Alam ng sarhento na kwe-questionin siya ng nakakataas, kaya naganda ito ng mga posibleng dahilan. Pinaniwalaan ito ng mga opisyal dahil nang siyasatin ang bangkay ng mga namatay na rebelde, lason ang dahilan ng kamatayan. Saka palang naging malinaw kay Marwan ang lahat ng sinabi ni Sargento Magno at Evan tungkol kay Tandang Tobias. Napagtanto, totoo ang kapangyarihang taglay ng matanda na naging dahilan kung bakit siya kinilala na maalamat na albularyo. Eto na! Incenso candle, new version natin mga kabayan, nakalagay sa can. Sobrang ganda ng itsura. Ayan, naka-laser engraved. We have 2 colors available. Ganun pa rin mga kabayan para sa ating incenso candle for cleansing. Meron tayong red version at syempre hindi mawawala yung ating yellow version. Same incenso candle yan mga kabayan. Pili na lang kayo ng color na gusto ninyo. Yung iba kasi ayaw ng red, yung iba ayaw ng yellow. Yung mga sangkap, babanggitin ko lang yung pwede kong sabihin. Syempre yung incenso, hinaluan din to ng haplas, dahon ng laurel at iba pang mga sekretong sangkap. Ang bisa nito mga kabayan, i-cleanse ang buong tahanan, i-cleanse ang sarili, same time i-cleanse yung mga gamit ninyo kung meron kayong gamit sa Likha merchandise or kung meron kayong mga lucky charm. Tinataboy nito lahat ng negatibong energy mga kabayan para maganda yung pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negatibong enerhiya. Sinisindihan lang to 3 to 15 minutes sa umaga at sa gabi. Kung 15 minutes mo sisindihan mga kabayan sa umaga at gabi, maaaring umabot to ng more than 1 week kasi nakalagay sa can. Kung interesado ka kabayan, isearch mo lang yung shop ng Likha Merchandise or pindutin yung yellow basket sa baba.